Okay, so for this example, we will be having yung example natin sa banking program using yung Python natin. So at first, ang gagawin natin is i-declare muna natin yung variable na balance natin. And lalagyan natin siya ng default na value. Let's say for example, 10,000 ang magiging value niya. And then since banking ito, so we need yung PIN natin. So ang PIN natin, let's say 1234 ang magiging PIN. And then magde-declare tayo ng attempts dito for security purpose ng mismong banking natin. And let's say yung attempt niya ay hanggang 3 lang. Then after nun, magkakaroon tayo dito ng transaction. So sa transaction natin, maglalagay tayo or i-create natin siya as empty list. So ibig sabihin, wala pa tayong nilalagay dyan. And then since banking program ito, kailangan natin ng loopings. So yung napili nating loops is yung while. And then yung while natin, gagamitin natin si attempt dito and i-check natin kung yung attempt natin is greater than pa rin siya sa 0. So dapat hindi mag-equal yung value ni attempt at saka ni 0, otherwise mag-e-end yung mismong program natin. Okay? Now, after that, ang gagawin natin dito is magkakaroon tayo ng variable and we will call it entered underscore PIN. And then since input ito, so tatanungin natin yung user natin na mag-enter siya ng kanyang PIN. Okay, so after nito, ang gagawin lang natin is magkakaroon lang tayo ng if condition dito. So sa if natin, tatawagin natin si enter PIN and then equal natin siya sa magiging PIN natin. So basically, ang pinaka-purpose lang ng line na ito is to check kung yung in-enter ba ng user nagmamatch siya dito sa PIN natin. Then, let's say if ever na nag-match man yon, ang gagawin natin dito is magpiprint tayo ng login successful. Then, after nyan, i-break na natin yung program natin para mag-stop na siya. Then, after nito, magkakaroon tayo ng else. So, sa else natin, if ever man na yung in-enter ni user, hindi siya nag-match dito sa PIN natin, ang gagawin natin, tatawagin natin si attempts at magma-minus equal into 1 tayo. So, ibig sabihin, every time na mali yung ine-enter ni user, nababawasan yung attempts natin hanggang sa hindi na maging true yung condition natin dito. Remember, naka-greater than tayo dito, so make sure na yung attempts natin ay hindi siya nauubos. So since naka-subtraction tayo dito, meaning bawal maging 0 to, otherwise magfo-false na yung program natin and mag-i-stop yung magiging program natin. Okay? Now, after natin ilagay yung attempts natin, magke-create lang tayo ng print dito. So sa print natin, gagamit tayo ng F or yung formatting natin. And then double quotation tayo dito. Then lalagyan natin siya ng wrong PIN, tapos tuldok. Then sasabihin natin attempt remaining. And then papakita natin yung magiging ilan pa yung attempts niya. So using yung curly bracket natin, ilalagay natin dito yung variable na attempt natin. Then after nyan, ibababa natin siya and magkakaroon tayo ng another if dito. So sabihin natin if yung attempt natin nag-equal na siya sa 0, so ibig sabihin kaka-enter niya ng password na mali, naubos yung attempt natin, which is 3 lang siya, nagma-minus ka every wrong attempt, hanggang sa mag-end na siya into 0 is greater than to 0. So, ibig sabihin, eto na yon, mag-i-equal na tayo dito. So, ang gagawin na lang natin is magpiprint tayo dito. So, basically, ang ipiprint lang natin dito is your account is or has been locked. And then, tuldok. And then, alisin nyo na yung F dito kasi wala naman tayong
imi-mix na variable dito. Then after nun, if ever man na hindi nag-zero yung attempts natin, so magkakaroon tayo ng else. So sa else natin, dito natin gagawin yung tinatawag natin na variable is running is equals to true. Then, gagawin natin, magkakaroon ulit tayo ng another while. So, ang ilalagay natin sa while natin ay yung running. So, ibig sabihin, since yung attempts mo ay hindi siya naubos, dito't pupunta yung program natin. So, continuous na magra-run yung magiging program natin and ipapakita na natin dito yung mga banking choices natin. Say for example, number 1 will be yung check balance natin. Yan. And then, kunin natin to. Then, maglalagay lang tayo dito ng number 2. So, lalagay natin deposit. Then, after nun, number 3. Then, lalagay natin dito ay withdraw. Then, number 4, lagay natin transaction history. Yan. And then, palitan lang natin yung number. Then, after nito, ang number 5 natin will be yung magiging exit natin. Yan. So, ito ngayon yung magiging menu natin. So, ang gagawin natin, let's create yung variable natin na choice. Equal natin siya sa magiging input natin. And sasabihin natin, enter an option. So, meron tayo 5 option is eto sila. Then, ang gagawin natin, after nito, is magkakaroon tayo ng if. If yung choice natin, nag-equal-equal siya sa 1, anong gagawin natin? Ipiprint lang natin yung magiging balance natin. So, since magkasama yung string at saka yung variable, gagamit ulit tayo ng F for formatting and then double quotation. And then, ang gagawin natin next is lalagay natin your balance is, then lalagay natin yung curly bracket natin and tatawagin natin yung balance natin. Then, after nun, kakaroon tayo dito ng comma and then dot to F. Or wag na natin siya lagyan. Wag na natin decimals. Pabayaan na natin yung mga balance niya. Then, after nito, magkakaroon naman tayo ng elif. So, ito yung pangalawang choice natin. So, sa pangalawang choice, kukunin na lang natin to. Then, paste. Gagawin mo lang number 2, ito. Then, after nun, ang next naman na gagawin natin is kunin natin ito. Paste dito. And then, ang gagawin natin is erase nyo muna yung nasa loob, even yung F natin dito. So, gagawin nyo is amount is equal, then lalagay natin yung float. Then, after nito, ang float natin, lalagay natin yung input. Then, opening and closing, curly bracket. Parenthesis and double quotation. Then, lalagay natin, enter deposit amount. Yan. So, kasi ang number 2 natin will be deposit. So, tatanungin natin siya na mag-enter siya ng deposit. Now, we will use yung ating while ulit. At ang gagawin natin, while yung amount natin ay less than equal siya sa 0. So, anong mangyayari if yung amount natin is less than equal siya sa 0? So, ang gagawin natin dito, magpiprint tayo dito at ang sasabihin natin sa magiging user natin, amount must be greater than 0. Okay, and then tuldok. Then, sa baba naman, ang gagawin natin, we will use yung amount is equals to float. And then, lagay natin yung input. Then, opening and closing, double quotation, enter deposit amount. Yan. Then, after nyan, ang next na gagawin natin is set natin
yung balance natin plus equal sa magiging amount. So, para mag-plus yung dalawang variable natin. Yan. Then, after nyan, ang next na gagawin natin is call out natin si transaction dot append. So, pagsasamahin natin sila. And then, after nito, kakaroon tayo ng format na F. And then, double quotation. Sabihin natin, deposited. Then, space or colon, space, curly bracket. And then, ilalagay natin dito yung amount. Okay, so after nito, ang next naman na gagawin natin is mag-print tayo. So sa print natin, again, you will use yung F natin and then double quotation, double curly bracket natin. Yung gagawin natin dito is call out natin si amount and then lalagay natin dito yung quotation at saka yung quotation dito. And mag-i-spacing tayo, sasabihin natin deposited successful. Ayan. So, after nito, ang next naman na elif natin is for withdraw naman siya. So, elif, then kunin natin ulit si choice. Ayan. So, palitan lang natin siya ng number 3 kasi ito yung magiging withdraw natin. So, kakopy ko na lang to. Then, paste. Then, gagamitin ko ulit si amount. Tapos, float, input, enter, withdraw naman dito. Then, again, gagamit tayo dito ng while. Sabihin natin while amount. Okay, so yung while amount natin is less than, equal siya sa 0. Or yung amount natin is greater than siya sa balance natin. And then, ang gagawin natin dito is another if. So, yung amount natin ay less than equal siya sa 0. Then, colon. Then, isa-set natin yung print natin or yung magiging prompt natin. Sabihin natin amount must be greater than 0. Then, after nyan, isa-set natin dito yung else natin. So, sa else natin is magkakaroon lang tayo ng another print dito. Pero, ang sasabihin natin, insufficient balance. So, opposite ng gagawin natin doon sa una. Then, after nun, kukunin natin ito. And then, isa-set natin siya dito sa baba. Yan. And then, kukunin natin ulit yung computation dito. Ayan. Then, ipipaste natin siya dito. Yan. Pero, ang gagamitin natin ay subtraction since nagwi-withdraw yung user natin. Then, kukunin natin si append. So, ang gagawin natin, transaction dot append and then opening. Then, sa baba, ilalagay natin dito yung F tapos double quotation and then yung ating syntax na withdraw and then double quotation para sa magiging amount natin. Okay, so yan na ngayon yung sa transaction natin. Now, sa withdraw natin. Now, after that, we will set yung next elif natin. So, elif. Sa elif naman natin, we do have yung choice number 4 natin. So, palitan lang natin siya ng 4. Then, sa baba, ang gagawin lang natin dito is gagawa tayo ng if. Then, kukunin natin yung length. And then, yung transaction natin. Then, yung transaction natin,
equal muna natin siya sa 0 for validation. And then, ang sasabihin natin sa kanya ay no transaction. Ayan, no transactions. And then, colon. And then, dito, magkakaroon tayo ng print. And then, wala palang colon to. Then, dito, magkakaroon tayo ng else, colon. And then, lagay natin is I is equals to 0. Okay? Now, ang gagawin natin, is-set natin yung while natin dito. So, sa while natin, yung I is less than to length ng transaction natin. Then, ang gagawin natin dito is magpiprint tayo. And then, yung formatting natin na F, double quotation, I plus 1 tayo. Curly bracket muna pala. So, I plus 1. And then, after nyan, I colon and then set natin yung transaction natin. Then, opening and closing sa list natin and ilalagay natin yung I para ma-save natin lahat ng mga transaction na ginawa ng user natin. Then, after nito, ang last part na gagawin natin is yung I plus equal into 1. Then, for our last elif, which is yung choice number 5 natin. Okay, so equals to 5. And then, ang gagawin natin is magpiprint tayo dito. So, sa print natin, /n, sabihin lang natin is thank you. Thank you for using our banking system. Yan. Then, after nyan, yung running natin, is-set na natin siya into false kasi i-stop na natin yung program. Then, yung else naman natin, gagawin natin, print lang tayo. Yan. So, sa print natin, ang gagawin lang natin dito is invalid option. Okay, and please choose 1 to 5. Okay, so if we-run yun natin yung program natin, so ito siya ngayon, enter pin, let's say 111. So remaining attempts ay 2, 111, and remaining attempts is 1, so 111. So remaining attempts natin 0 na siya, your account has been locked. So ito yung sa unang while natin. So dapat hindi mag-0 yung value ng attempt, otherwise mag-false na siya.